May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Dear DJ Main, itago mo na lang ako sa pangalang Louie from Santa Cruz, Laguna. 28 years old na ako at isa akong service crew sa isang kilalang fast food restaurant na laging only rice. Nandoon nga pala ako sa DOH event last Saturday sa Luneta. Swerte at nakita kita doon. Mas maganda ka pala in person, DJ Main. Sayang lang at di ako nakapag-selfie with you. Sinubukan kong sumulat para humingi ng payo sa iyo, DJ Main. Actually, naikonsulta ko na din ito sa aking mga kaibigang lalaki. DJ Main, gusto ko rin kasing kunin ang opinyon mo bilang babae. Narito ang confession ko. May girlfriend ako, itago na lang natin siya sa pangalang Lena. Nagkakilala kami through our common friend. Nagustuhan ko siya hanggang sa niligawan ko at ayun, sinagot naman ako agad. Tuwing day off namin ay madalas kaming lumabas ni Lena. Mahilig din kaming manood ng sine. Kadalasan nga ay doon kami nauupo sa pinakadulo at pinakamadilim na parte ng sinihan. Para, alam mo na, konting halikan, konting lampungan. Tapos, may simpleng paghawak at paghimas sa aming mga laruan. Oo, DJ Main, laruan. Toys kasi ang tawag namin sa aming mga private parts. One time, nanood kami sa sine sa isang kilalang mall sa Mandaluyong. Superhero movie yon, DJ Main. Maaksyon at mga eksena at madaming pasabog. Medyo may kahabaan din yung pelikula. Kaya naman dun sa may talkies part ay bigla kaming nabore. Hanggang sa bigla kong maramdaman na gumagapang ang kamay ni Lena sa pantalon ko. Noong una parang tapik-tapik lang. Pero nung tumagal ay stroking up and down na yung kamay niya. Nabuhay yung toy soldier ko, DJ Main. Hanggang sa parang naramdaman ko na may sasabog na. Baby, wait lang ha. Parang lalabas na eh. Sabi ko sa kanya. I just want to play my toys, baby, pero huwag mo munang ilabas. Mag-check-in na lang tayo sa motel after nitong movie. Sobrang tigas na ng toy soldier ko, DJ Main, at masakit na din ang puson ko dahil pinipigilan kong huwag ilabas hanggang sa hindi na ako nakatiis. Baby, wag na natin tapusin. Tara na. Para I can play na din. Sabi ko sa kanya. Tumatawa kaming lumabas ng sinihan, DJ Main. Habang naglalakad ay nakatakip pa yung kamay ko sa harapan ko. Bakat na kasi yung toy soldier ko. Nag-check-in kami sa isang motel sa Pasig. Taxi room ang kinuha namin at nag-book kami for 6 hours. Pagpasok namin sa loob ng motel ay nilantakan ko siya agad.
Isa-isa kong hinuhubad yung mga damit niya habang naglalaban ang aming mga dila. I want to play with your toy soldier using my tongue, baby. Sabi ni Lena. Ngumiti ako at hinila ko siya papuntang CR. Let's take a shower, baby, para I can eat you din. Yan ang sinabi ko sa kanya. Binuksan ko ang shower at lumuhod sa harap ko si Lena. Dinilaan niya ang helmet ng toy soldier ko ng dahan-dahan. Pagkatapos ay isinubo niya ng buong buo. Napakapit ako sa ulo niya at umungol ng malakas. Damang-dama ko yung init ng bibig niya. Isagad mo pa, baby. Ang sarap ng mouth mo. Sabi ko sa kanya, DJ Main. Huwag mong itigil, please. Hanggang sa maramdaman ko ulit na parang sasabog na. Baby, malapit na ako. Pwede na ba? No, baby, not yet. Tugon ni Lena. Tumayo si Lena at sinabing, "It's your turn naman to play with my toys." Naupo siya at ibinuka ang mga hita niya. "Laruin mo na please, huwag kang titigil ha," sabi ni Lena. Sumunod naman ako at nilaro ko ito gamit ang dila ko. Oh my gosh, Louie! Ang sarap ng dila mo! Damang-dama ko na basang-basa na si Lena. Bumilis ang paghinga niya. I want more, baby! Please don't stop! Hanggang sa maramdaman kong parang nanginginig na ang mga hita niya. I'm almost there, baby! Don't stop! At ayun, DJ Main. Umagos ang katas at nalasahan ko ang tamis niya. OMG, baby, that was good. Sabi niya. Nakaraos na si Lena samantalang ako naman ay kanina pa pinipigilan ang pagsabog. Kaya naman itinayo ko siya at pinaharap sa may salamin. Pumorma ako sa likod niya sabay hawak sa bewang niya. Itinutok ko ang aking toy soldier sa basang-basang kabibe ni Lena. Gigil na gigil ako at binira ko siya ng marahas. Napaungol siya sa sarap at sakit. Ouch, baby! Wag masyadong sagad! Pero dead man ako dahil kanina pa ako sa sinihan gigil na gigil, DJ Min. Kaya naman sinagad ko. Binilisan ko. At ayun, napaungol siya ng malakas. At dahil sa sarap ay hindi ko napigilang iputok sa loob niya. Hindi ko na nakontrol at naisabog ko ang full load ko sa kanya. Napansin ito ni Lena at bigla niyang sinabi, "Baby, sa labas mo iputok ha? I'm not safe today." Kinabahan ako kasi hindi ko alam kung sasabihin ko ba, pero kailangan. Ha? Too late, baby. Naiputok ko na sa loob eh. Sorry, hindi ko na napigilan. OMG, bakit hindi ka muna nagsabi ng malapit ka na? Paano kung mabuntis ako? Babe naman eh.
Sumimangot siya at dali-daling nagpunas ng katawan para lumabas ng CR. Umuwi kami ng magkagalit. Perfect moment na sana. Kaso dahil hindi ko napigilan at nawala ako sa kontrol. Kaya ito, pareho kaming kabado na baka may mabuo. Gusto ko sanang humingi ng payo, DJ Main. Pareho kaming nakaabang ngayon sa pagdating ng period niya. Hopefully, sana, mag-negative. Medyo napapraning na ako mag-overthink dahil nga sa mga nangyari. Payuhan mo naman ako kung ano ang dapat kong gawin. Maraming salamat sa pagbasa mo sa sulat ko. From Louie of Santa Cruz, Laguna. Alam kong hindi madali para sa isang lalaki na umamin ng ganitong klaseng sitwasyon. Kaya maraming salamat sa iyo, Louie. Lalo na kapag may halong takot at guilt ang nararamdaman mo. Pero okay lang, ang mahalaga, handa kang humingi ng payo at matutong maging mas responsable sa mga susunod mong gagawin. Kasi may mga ibang kalalakihan wala. Ang pride at ang ego nila ang nangingibabaw. Kumbaga sa kanila bahala na si Batman. Tapos pag nandyan na, wala na, bye-bye na, hindi na kaya harapin yung ginawang problema. Hindi na kaya maging responsible sa mga ginawa nilang aksyon. So ngayon, para kay Louie, hintayin mo muna ang kanyang period. Pero kung delayed ito at kahit ilang araw lang, dapat mag-pregnancy test na agad. At ginagawa yan, first urine in the morning or yung first ihi ng isang babae sa pagising nila sa umaga. Yan yung pinakamaganda. Para mas ma-check, mas accurate. At kung lumabas naman na negative, mainam pa rin na magpa-check sa doktor o health center after a few weeks kasi minsan hindi agad lumalabas ang accurate result. So ngayon, Louie, alalahanin mo na hindi mo kailangan magpakatapang sa maling paraan. Hindi sukatan ng pagkalalaki ang hindi paggamit ng proteksyon. Ayan, tinatawagan ko ang mga kalalakihan. Diba alam ko naman masarap yan pag walang proteksyon, walang supot. Iba yung feeling na naibibigay sa inyo. Pero iba pa rin yung feeling kapag ikaw ay panatag, may peace of mind at healthy. At ganun din yung naka-sex mo o ang iyong partner. Lalo kung hindi pa kayo ready sa mga bagay na lumevel up agad. Kasi ang tunay na lalaki ay marunong mag-control at magplano. Kasi kaya niyang panindigan ang resulta ng bawat desisyon niya. Mas nakakapogi points yun. Mas dun mo masasabi na lalaking lalaki nga ito. At Louie, kung sakaling mabuntis man si Lena, pakiusap ko sa'yo as babae, huwag mong tatakbuhan. Pag-usapan nyo ng maayos, kalmado, at alamin kung paano nyo haharapin ang sitwasyon bilang magka-partner. Kasi magkasama kayong bumuo niyan, magkasama kayo sa sarap, dapat magkasama pa rin kayo dun sa hirap. Kasi ang pag-amin at pagiging responsable ay mas nakakabilib kaysa sa pagtakbo o pagtanggi na bigla na lang igugos ang babae. Hindi paninindigan yung kanyang ginawa. Lahat naman tayo nagkakamali kapag pinairal natin yung init sa katawan at excitement. Pero ang mahalaga, yung matuto kang magpigil at magplano sa susunod. Kasi kapag kaya mong kontrolin ang sarili mo sa gitna ng tukso ng init, yun ang tunay na maturity. Wag niyong hahayaan na guilt lang ang maramdaman mo. Gawin mong aral ito.
So ngayon pareho kayong kabado ni Lena, wag mong iwasan ng topic. Kausapin mo siya, heart to heart. Magpakalalaki ka. Kausapin mo siya, hindi para sisihin, kundi para, alam mo yun, magkasundo kayo kung ano yung mga susunod nyong gagawin. Kasi yung mga ganitong sitwasyon, mas lumalala kapag puro takot tayo, puro hiya ang ating pinangingibabaw ang nangingibabaw. Kaya kung kaya mo maging gentleman at maging honest sa communication ninyo, matuto kang magpakatotoo. At importante, kalmado. Kasi kapag kalmado tayo, nakakapag-isip tayo. Nakakagawa tayo ng desisyon na tama. At kung mangyari ngang siya ay positive, andyan na yan. So buuin nyo na yan. Pagplanuhan nyo na yan. Kahit yung pagbuo nyo yan, hindi naman planado. Pero yung pagpapalaki dun sa bata, pagplanuhan nyo na ng maayos at tama na this time. And kung mahal mo kasi talaga si girlfriend mo, Louie, dapat kaya mong respetuhin, hindi lang yung katawan niya, kundi pati yung future niya, di ba? Kaya ngayon tanungin mo yung sarili mo, ito ba'y panandalian lang o gusto ko talagang makasama siya sa maayos na paraan? Kasi kung gusto mo talaga ng long term at yun talaga ang ninanais mo sa inyo, sa relationship ninyo, dapat simula pa lang. O dapat simula ngayon pa lang, marunong ka nang magplano at mag-ingat. Pag-isipan mo kung ano talaga ang direksyon ng relationship ninyo. Kasi hindi ito kabastusan, ito ay responsibilidad. Diba, mag-research ka o magtanong ka sa health centers tungkol sa safe sex, contraceptives at timing ng fertility. If ever man na maging negative yung result, so ito na yung maging lesson learn mo. So sa susunod, handa ka na, ready ka na. Kasi maraming lalaki ang nagiging tatay ng hindi pa handa. Dahil hindi nila alam ang basic info tungkol dito. Kaya importante rin yung alam natin, yung mga bagay na ganyan. May knowledge tayo. Knowledge is protection, sabi nga. At hindi yan kahinaan ha, hindi yan nakakabawas sa pagkalalaki ninyo. At alamin mo rin ang tungkol sa reproductive health. Hindi lang kaming mga babae ang may alam niyan, dapat kayo rin mga lalaki. So ngayon yung nararamdaman mo, valid yan, normal yan, yung kinakabahan ka. Lalo na kung may what if. Pero wag mo ring hayaang lamunin ka ng guilt o takot mo. Kung nahihirapan ka ngayon, kausapin mo ang mapagkakatiwalaang kaibigan mo o counselor. Yung may support system ka. Kasi minsan kailangan mo lang mailabas para luminaw ang isip mo. Huwag mong hayaang kainin ka ng anxiety mo. Kasi hindi yan makakatulong sa'yo. Tandaan natin, hindi masama ang init basta may limit. Mas masarap magmahal kapag may peace of mind pagkatapos, hindi kaba at takot. Kaya sa susunod, piliin mong maging wise lover, hindi lang wild lover. Kaya pag kayo ay lalabasan na, sabihin nyo sa inyong kapartner. Humingi kayo ng consent para alam nyo kung siya ba ay nagtitake ng contraceptives, nagpipills ba siya, at iyon nga, hindi nyo naman pag-mamay-ari ang katawan niya. Kaya importante pa rin na sasabihan nyo sila, ipapaalam nyo na kayo ay lalabasan na. At kung maaari,
Kung nag-no ang partner ninyo na huwag iputok sa loob, respetuhin nyo ito. Huwag nyong ipilit yung mga bagay na gusto ninyo. Dahil may buhay din yung babae. Paano kung may goals siya sa buhay, may pinapangarap siya, tapos masisira lang sa isang iglap? Kaya matuto tayong humingi ng consent and be respectful sa katawan ng ating nakakasex. Ang lesson dito sa ating confession for tonight, dito galing sa kay Louie. Sa kanyang experience, is yung ang init ng moment ay pwedeng lumamig agad kapag reality na ang humabol sa inyo. Mas masarap magmahal kapag may respeto at disiplina, hindi lang puro init o tukso. And kung totoo ang pagmamahal mo sa isang tao, patunayan mo yun sa pamamagitan ng pag-iingat at pagiging responsable sa kanya at ganun din sa sarili mo. Hindi mo mababago ang nangyari, pero kaya mong ayusin ang susunod. Kaya maging lesson learned ito sa'yo, Louie, at sa mga nakikinig rin sa atin ngayon. One moment of weakness can lead to a lifetime of consequence. Learn to pause before the pleasure. May mga sandaling nadadala tayo ng init ng moment. Yung tipong akala mo tama kasi pareho kayong masaya. Pareho kayong sabik. Pareho kayong gusto yung nangyayari. Pero kapag natapos na yung thrill, ang naiwan, kaba, takot, at tanong sa sarili, bakit nga ba ako nagpatalo? Bakit ko hinayaang lamunin ako ng tukso? Minsan, isang maling desisyon lang, pwedeng magbago ng takbo ng buhay mo. At kahit gaano mo gustuhin bawiin, nangyari na. Careless na. Whisper na lang ng konsensya ang natira. Main Event.